Bato, harapin mo yung mga ICC. Hinahanap ka na. Si Senator Bato de la Rosa, nabaltaan ba nyo? Oh. Meron na palang mga taga-ICC o nagpapakilala ng taga-ICC, nakikipag-coordinate kay de la Rosa at tumatawag doon sa kanyang opisina pero ini-ignore daw niya, hindi daw niya sinasagot. Ala ka. Ayan po mga kababayan. Oh. Si Bato de la Rosa, abay, tinatawagan na ng ICC ayon kay Mike Abe. Oh, di ba? Oy, nag-iingat ako, ay Chang. Baka mapaungol ako eh. Tawa-tawa ako dyan eh. Tawa ako ng tawa. Inungulan ni Banat Bay. Sabi ni Mos Magkame, bakit Banat Bay? Inuungulan mo ko. Gagamitin mo yung video ko tapos sasabihin mo, parang si Ai Chang lang Di ba? Oh, eto na mga kababayan. Ito wag natin tapusin para panoorin nyo kay Boss Mike Abe yung buo, Para panoorin nyo yung buo, di ba? Kay Mike Abe. Sige, ulitin natin. Si Senator Bato de la Rosa, nabaltaan ba nyo? Meron na palang mga taga-ICC o nagpapakilala ng taga-ICC, nakikipag-coordinate kay de la Rosa at tumatawag doon sa kanyang opisina pero ini-ignore daw niya, hindi daw niya sinasagot. Baka daw. Ini-ignore na daw. Hindi na raw sumasagot. Ngayon mga kababayan, si Bato dinidedma. Dinidedma yung mga ICC. Kasi mga kababayan, eto siguro inaano pa niya na duwag pala si Bato. Kita nyo, duwag talaga yan. Pero nyo si Bato, tignan nyo to okay na yan, basta alam nyo na si Bato, takot na si Bato. Ganun lang kasimple, takot na si Bato. Bakit? Kasi nga, alam niya yung ginawa nila Alam mo kapag may ginawa ka, matatakot ka. Di ba, Limuel? Matatakot ka pag may ginawa ka. Kasi ganito yon mga kababayan. Kapag ka may ginawa ka, lahat ng kaparaanan itatago mo. Kung wala ka namang ginawa, ano dapat mong ikatakot? Di ba? Limuel? Di ba? Kung wala ka namang ginawa, ano naman dapat mong ikatakot? Huwag kang mambablock. Kasi napaghahalataan ka Biruin mo, binablock mo. Nambablock ka. Tinatanong ka lang. Nambablock ka na. Di, para kay si Bato. Natatakot ka sa alam mo na kasalanang ginawa mo. Tama, mali. Di ba? Sige, tuloy. Senador de la Rosa, binibigyan ka ng pagkakataon, sagutin mo yan. Baka magulat ka, kaya hindi mo sagutin yung mga tawag na, biglang warrant of arrest darating, di ba sabihin mo, binigla ka. Kasi sabi ni de la Rosa, may mga tawag na tinatanggap ang kanyang opisina, nagpapakilalang ICC, hindi daw nila kinakausap. Baka daw hindi ito. Takot. Sige, tuloy. So, ito na mga kababayan, si Bato. Ito si Bato, tatakbo. Tatakbo si Bato. Pasok. Ay, kayo. Kilala niyo ako. Kilala ka namin. Kilala ka namin. Ikaw yung nagpatawag ng hearing, pinaniwalaan mo yung butas ng puncher. Tama? Ito yun siya yun sige tuloy. I'm willing to risk everything. My political career, my personal life, para lang talagang gaganda ang buhay ng Pilipinas. Anak ng gaganda daw ng buhay ng Pilipinas. Sabi nyo, itataya niya yung buhay niya, karir niya. Para daw, sa ikagaganda ng buhay ng mga Pilipino. Ilang taon na ba si Bato?
Ilang taon na ba tong senador? 6 na taon na. Anong sinasabi niyang gaganda? Kita nyo, grabe no? Mga sinungaling ganyan. Ganyan magmanipula yung mga sinungaling na tao. Oh. Yun lang. Huwag kayo mag-alala. Oh. Hayaan nyo kung sama ako hahantong dito sa aking laban sa droga at sa kriminalidad. Ready tayo anytime. Hindi tayo atras dyan. Oh. Yun lang po. Maraming salamat. Ano? Kriminalidad? Kita nyo, di ba? Parang si Ipe. Ano sabi ni Ipe? Yung kasama niya. Bumabalik na ang mga droga, ang mga patayan, ganyan, mga banat. Wala nang peace in order sa ating bansa. Grabe, no? Mga kababayan, nakalimutan yata nila na nung panahon ni Digong, doon marami patayan, harapang kang papatayin. Pansinin nyo to ha. Baka sabihin nyo, wala tayong resibo. Example. Example na krimen nung panahon ni Digong. Panoorin nyo to. Lieutenant Colonel Santi Mendoza ay hawak na umano ng Philippine Military Academy Class of 1983 noon pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hawak na daw siya. Okay. Si Mendoza ay matatanda ang... Kita nyo yan, nakita nyo yan, lakihan ko. Tignan nyo. Kita nyo, broad daylight. Namamaril lang sila basta-basta. Grabe, Rosie B. Nicole Flores, Black King. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo to. Si Mendoza ay matatanda ang tumistigo sa House Quad Committee hearing noong... Ganyan kagrabe nun. Broad daylight. Babariling ka. Yan ba yung sinasabi nila, mga kababayan? Yan ba yung sinasabi nila na may peace in order nung panahon ni Digong? Hindi lang yan binabatikos at binabalita. Bakit? Bakit, mga kababayan? Hindi yan binabatikos at binabalita. Kasi pag binatikos mo si Digong noon, bukas, ikaw na yung nasa lansangan. Patay. Diba? Ano yung sinasabi nila? Ang wala nun, nung panahon ni Digong, mga bumabatikos. Kasi natatakot sa buhay nila. Kasi ganito ginagawa nila. Diba? Kaya wala kayong mabalitaan. Pero yung katotohanan, eto, ganyan. Ang patayan, walang pinipiling oras. Walang pinipiling pagkakataon. Kung gusto kang patayin, papatayin ka. Diba? Sige, ito na. Oo nga, Roger Romero, Rowena Takemura, Roel Bello, sa inyo, Tito Waldo. Shock si Kojak. Shout out. Ganito yan. Tuloy natin. September 27. Tingnan nyo, grabe. Ulitin ko lang dito. Dito. Game. Panorin. Andali, dito. Lakihan mo. Yan. Si Mendoza ay matatanda ang tumistigo sa House Quad Committee hearing noong September 27 upang isiwalat ang kanyang nalalaman sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Kita nyo, mga kababayan? Yung pagpatay nila, wala talagang awa. Talagang sisiguraduhin patay ka. Diba? Amethyst, Lynn Kalinsky, Evelyn Camilosa, Lando Bilandres. Tapos ngayon, mga kababayan, ang style nila, yung ginawa ni Digong na pagpatay sa mga tao, binibintang kay Pangulo. Tama, mali? Binibintang kay Pangulo.
Sobra. Oh, di ba? Romel sa Malabi, thank you naman. Opo. Di ba? Oh, Roxy, kami din Boss Mike biglang kinalampag sa sakyan namin. Buksan ko. Mali daw impormasyon. Diba mga kababayan? Ganun nun mga kababayan eh. Bigla-bigla na lang kakatok sa bahay mo. Tapos tatanungin ka. Oh, di ba? Wala namang nakatirang ganung tao sa hinahanap nila sa bahay mo. Ang nangyayari kasi mga kababayan, kakatok sila, kunyari may hahanapin na tao, tapos pag nakita ka, mukha kang adik, bang, patay ka. Diba? Romel Sumalabi, thank you. Oh, nandito na yung shota ni Ramil, Jerry Ramil. Pa-shoutout po. Oh, pa-shoutout my co-worker at Central Supply Department, Lilia, Misma, Miriam, Katrina. Oh, I love you all po. Baka may single dyan. Priscilla Ramil, ha? Baka may single dyan. Message. Ngayon na, ano ba yung message mo? Hindi ko alam mga pamini-message mo. Oh, ano? Yan, binigay. Oh, ano? Oh. Sige. Okay na yan. Oh, tama. Diba? Oh, sige, tuloy na natin to. Sa kanyang testimonya, itinuro na Mendoza sina PCSO General Manager Royina Garma at Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo bilang mastermind sa naturang pagpatay. Sa isang mensahe na natanggap ng DZRH News, sinabi ng isang general at dating kaklase umano ni Barayuga sa Philippine Military Academy na hawak na umano nila si Mendoza bago pa man lumantad sa publiko. Natakot umano si Mendoza sa pagbabanta sa kanyang seguridad kaya mas piniling patapusin na lang muna ang termino ng administrasyon Duterte. Oh, kita nyo? Diba? Kita nyo mga kababayan? Oh, pinatapos lang. Siyempre takot yan. Sa panahon ni Digong, bawal kumontra. Pag kumontra ka, kahit nga vlogger pag kumontra ka, gokti ka. Next. Mga kababayan, diba? Hindi lang ganun mga kababayan. Hindi ka lang papatayin, gagawang ka pa ng mga kaso, pe-personaling ka. Diba? Diba si Trillanes? Absuelto na. Pinardo na ni Pinoy. Pero anong ginawa ni Digong? Binawi yung pardon. Bakit? Kasi may katotohanan pala lahat ng mga sinasabi ni Trillanes. Diba? May katotohanan yung sinasabi ni Senator Trillanes nung panahon na yon. Kaya pala, etong Digong, pilit, gusto ipakulong. Diba? Ito, panoorin nyo Meron yata dito, wait. Ito, meron. Pasok. Na mag-aklas laban sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang noon ay sundalong si Antonio Trillanes. 2007 naman, panahon pa rin ni Arroyo, isa si Trillanes na senador na noon sa mga nanguna sa Manila Peninsula Hotel siege. Kita nyo? Diba? Sige tuloy. 2010 nang bigyan ng amnestiya ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Trillanes. Binigyan ng amnestiya. Nagmakatisid sila nung panahon ni Gloria. Tapos, pinakulong ni Gloria. Nung nanalo si Aquino, ang ginawa mga kababayan, pinardon. Absuelto na. Diba? Nung umupo naman si Digong, ang ginawa ni Digong, abay pilit na binabawi yung pardon. Sira ulo talaga, di ba? Kaya nga si Digong, pagka kayo kumalaban, pipersonaling kayo tulad ng ginawa kay Dilima. Ayan, di ba? Lahat,
kung ano-ano mga paninira ginawa. Sige, tuloy. Pero binawi ito noong 2018 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mariing binabatikos ni Trillanes hanggang sa kasalukuyan. Kita nyo? Bakit mo kailangan bawiin? Pinardon na nga. Emily Manikane. Shout out. Sa desisyon ng Supreme Court sa unbanked session nito sa Baguio City, idineklara ng korte na valid o may bisa ang amnestiyang ibinigay ni Aquino kay Trillanes at unconstitutional ang ginawang pagbawi ni Duterte sa amnestiya. Di pahiya si Digong. Napahiya si Digong, mga kababayan, di ba? Sobrang pahiya ni Digong dyan. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya si Digong dyan, Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh, sinabi ng Korte Supremang hindi pwedeng bawiin ng presidente ang amnestiya nang walang pagpayag ng Kongreso. Iginit din ng Korte na pinakamahalaga ang mga karapatan ng taong bayan at hindi dapat mangingibabaw rito ang kapangyarihan ng gobyerno at ng presidente. Correct! Galit na galit dyan. Galit na galit si Digong. Sinabi rin ng Korte na ang pagbuhay sa mga kaso ni Trillanes sa panahong pinal na ang desisyon ay paglabag sa mga karapatan laban sa double jeopardy o paulit-ulit na pagsasampa ng kaso. Correct. Kita mo, kahit alam ni Digong, abogado naman siya, abay, biruin mo, inulit-ulit yung pagsasampa ng kaso, labag pala yon sa konstitusyon, labag sa batas. Sasabihin nila, hindi naman lumalabag sa batas si Digong. Ano tawag dyan? Diba? O sabi ni Arnold, different bodies kasi, executive at judiciary. Talagang sira ulo si Digong. Dagdag ng Korte, may ebidensyang nag-file si Trillanes ng kanyang amnesty application na isa sa mga requirement para sa amnestiya. Sa Proclamation number 572 na nilagdaan ng noon ay Executive Secretary Salvador Medialdea para kay Duterte, binanggit na walang kopya ang Armed Forces of the Philippines ng amnesty application ni Trillanes. Yan na nga. Ang dami nilang kwentong ginawa. Anong mabuti nung panahon ni Digong? Kung ang mga tao nun ay pinapatay. Kung ang mga tao nun, basta lumabang kay Digong, ay pe-personalin. Tsopaeng. Diba? Talong lang naman. Git ni Trillanes, isinapubliko niya ang application niya noong 2011. Nung nag-file ako ng aking application, covered ng media, no? Yan, TV Patrol, lahat, national media, pinakita ko sa aming application form. At well-documented, no? Pero naghahanap nga sila ng butas, no? Naghahanap sila. Tanyo, naghahanap ng butas si Digong. Talagang gugurgurin talaga Papatayin talaga si Digong, mga kababayan. Kaya alam nyo, mga kababayan, nung panahon ni Digong, mali yung sinasabi nila, may katahimikan, may kapayapaan, maayos ang buhay. Hindi ko totoo yan. Nagkalat ang patayan. Yung droga, wala na. Hindi totoo yan. Meron pa ring droga. Ito totoo. Itong mga proyekto ni Pangulo, totoo. Pero yung kay Digong, yung mga press release nila, wala ng droga, tahimik, maayos ang peace and order sa ating bansa. Hindi ho totoo yun. Our beloved Boss Mike